Bakit ganon? Bakit ganon ang ginawa ng kampo ni Sara? Bakit hindi nila sinagot punto por punto? Ha? Sa halip na sagutin punto por punto yon, bakit hindi? Bakit ganon ka-general yung sagot? Na sinabi lang ng kampo ni Sara Duterte na wala namang basehan to, hearsay ito, political conjecture, wala namang mga ebidensya ito, hindi ito. Huwag na naming sasagutin. Hmm? Kumbaga, bakit ganon ang ginawa? Kasi mga kabunyog, mga kababayan, alam nila na kahit naman sumagot sila punto por punto, lulusot pa rin yan sa kamera. Kumbaga, hindi na sila nagpagod. Hindi na sila nagpagod. Ang totoo, alam nila na matibay ang mga ebidensya doon. Alam nila yan na hindi pwedeng hindi nila sagutin yan punto por punto. Mga kabunyog, maniwala kayo. Alam nila yan na dapat nilang sagutin yun punto por punto. Kaya lang, bakit nila sasagutin yan punto por punto doon sa House? Hindi rin lang naman sila makakalusot sa House. 'Di ba? Kumbaga, para sa kanila, wag na. Doon na lang natin sa Senate ito punto por punto sasagutin. Kasi pagdating sa Senate sa trial, hindi nila pwedeng hindi sagutin yan punto por punto. 'Di ba? Mga kabunyog, sa tingin nyo, pagkadating sa Senado sa trial, ganun ang style nila? Hindi uubra yan. Kasi tatambakan sa Senado ng mga ebidensya. Mapapahiya ang mga senador. Kapag yung mga senador bumuto pa rin na i-acquit si Sara, ganung napakalinaw na mga ebidensya, mapapahiya sila. Kaya pagdating sa Senate, magbabago yan ng strategy. Dito lang sila sa House nagganyan. Kumbaga, bakit sila makikipagpukpukan sa House, sa Kamara? Alam na nilang wala yan. Doon na lang sila nagre-reserve sa Senado kasi nandun yung mga pag-asa nila. Nakuha niyo yung punto ko, mga kabunyog? Kumbaga, ano yan? Ang inaasahan nila dyan, lulusot yan sa Kamara, wala namang mangyayari dyan, wala silang laban sa House, ano? 1/3 lang naman ang kailangan boto sa House ay 54 na yung bumoto doon sa Justice Committee. Wala na ano yon. Maghahanda sila sa Senado. Kasi pagdating sa Senado, hindi nila pwedeng sabihin doon, wala namang basihan yan, wala namang due process, ano yun, unfair, biased, ito, double standard. Pagdating sa Senado niyan, pagka in-entertain ng Senado yung ganong mga depensa, mapapahiya ang Senado. Bakit mapapahiya ang Senado? Ang daming mga ebidensya ang ilalatag ng prosecution, tambak ang ebidensya at mga testigo. Tapos pagdating sa trial, ganun ang sagot nila doon sa Tapos ang desisyon ng court ng sa trial, yung ginawa nila ngayon sa House, hindi na pwede 'yun. Pagdating sa House, at pagdating sa trial sa Senate, hindi pwede yung general na denial na ganun. Kaya ang ginawa nila dito sa House, parang hindi na nila pinahirapan ang sarili nila. Para sa tingin nila, wag na tayong sumagot diyan. Ano yan? Sabihin na lang natin ganito ganyan. Wag na tayong sumagot punto por punto. Yan yung style, yan yung strategy nila. Pero pagdating sa Senado, konstahan tayo, hindi na ganyan yan. Pag ganyan pa rin yung depensa nila pagdating sa Senate, hindi nila sasagutin yung bawat punto doon. Ay ang gagawin ng prosecution pagdating sa Senate, ilalatag lahat 'yon, mga ebidensya, testigo. Tapos makikita ngayon ng mga senador na senator judges, tambak ang ebidensya. Tapos pagbutuhan, magboboto yung mga senador na kwital. Aanuhan sila ng taong bayan, huhusgahan sila. Acquitted, tambak na tambak ang ebidensya, hindi naman nasagot ni Sara. Di ba? Kaya sa Senado, maobliga silang sumagot yan. Hindi na pwede pagdating sa Senado na ganyan yan. Sa House, hindi na sila nagpakahirap na sumagot kasi tingin nila, wala naman tayong laban dyan. Wala tayong laban dyan, hayaan na natin dyan.
'Di ba? Oh, ganyan yan mga kabunyog, mga kawan. Ang isa pa, gusto nilang palabasin dito sa House na wala namang mga ebidensya, kaya kayo ang mag-prove ng mga akusasyon nyo sa amin. Hindi kami dapat mag-ano, hindi kami ang sasagot, ang ano diyan, sasagot diyan. I-prove ninyo 'yan. Oh. Kaya actually, sa totoo lang mga kabunyog, ako ang tingin ko diyan, ang laban talaga nito nasa Senado na. Wala naman dito sa House. Wala yan dito sa House kasi kahit sila, hindi sila lalaban dito sa House. Hindi na sila mag-aano diyan. Hindi na sila makikipaglaban dito sa House. Doon na sila sa Senado. Dahil nandun ang mga kakampi nila eh. Kumbaga sa tingin nila, doon sila may pag-asa. Ha? Doon sila may pag-asa. Kasi yung mga senador, marami silang kakampi doon. Marami silang kakampi. Nandun sila Marcoleta, Chis Escudero, si Cayetano, ayan. Mag-ano yan, si Amy Marcos, magtutulong-tulong yan. Kaya kumbaga, doon sila mag-ano, doon sila lalaban sa Senado. Pero dito sa House, alam na nila yan, lulusot na yan dyan. Kaya ano yon, kumbaga, expected. Dalawa lang naman ang nakikita natin, hindi sasagot. Hindi sasagot. Pero pag hindi sila sumagot, pag hindi sumagot, hindi nag-submit ng sagot, kahit ano man lang, parang binaliwala mo ang House of Representatives. So ang ginalawa nila ngayon, sumagot, pero walang sagot. Ibig sabihin, hindi in-address yung mga issue. Bakit? Para ano na, wag nang lumaban dyan sa House, doon na lang sa Senate mag-prepare. Mga kabunyog, ganun yung ano, ganun yung strategy nila dyan. Pero, yung ganyang strategy dyan sa House, na ang sagot nila ganon, hindi nila sasagutin yung ground number 1, ground number 2, ground number 3. Hindi nila sasagutin yon. Hindi nila pwedeng gawin yan sa Senado. Pag ginawa nila yan, magpipresent ng mga ebidensya sa Senado, tapos anong gagawin ng senador? Kahit hindi kinounter nila Sara, hindi nila kinounter bawat ano doon, ground. Tapos ang gagawin ng mga senador, i-acquit. Anong klase yan? Mapapahiya dyan, mapapahiya ang mga senador niyan. Kasi dapat ang senador, pagdating sa kanila, judge sila, ito yung akusasyon, ito yung ground. Anong sagot mo dyan? Ito yung ground, anong sagot mo dyan? Doon magbi-base ng desisyon ang mga senador sa pagja-judge nila. Kasi impeachment court yun. Trial na yun. Yan yung ano dyan. Yung ginawa nila ngayon na parang wala silang sagot, general lang, na denial, pagdating sa Senado, hindi pwede. Magbaba. Doon sila naghahanda ngayon, mga kabunyog. Doon sila maghahanda.